Hello everyone. Hello church. Again, happy blessed Sunday to every one of you. Minsan pa samahan niyo ako muli sa ating online service today. Naniniwala ako na pagpapalain kayo ng Panginoon as usual sa araw na to habang tayo po ay sama-sama nagtitipon even online. Ang pagpapala at kapangyarihan ng Panginoon ang siyang hihipo sa inyong buhay sa araw na to. So mag-start po tayo alalahanin ng Panginoon. Amen. Purihin at sambahin natin ng Panginoon. Panginoong Yesus, alalahanin natin ang kanyang huling hapunan sapagkat ang kanyang sakripisyo na ating inaalala sa pamamagitan nito ang nagpatibay ng ating tipan sa ating Diyos. Dahil dito, dahil sa kanyang dugo, sa kanyang katawan na inalay para sa atin, ang lahat ng pagpapala ng Diyos ay mana natin. Amen. Ito ang nagbibigay sa atin ng confidence, lumapit sa trono ng ating Diyos na mahabagin at doon ay nakakamtan natin ang lahat ng kailangan natin. Hayaan yung basahin ko ang unang talata. Habang kung ginagawa ko po ito, ay ihanda niyo po ang lahat ng inyong communion elements at sabay-sabay natin tatanggapin at ipapanalangin maya-maya po. Hebrew chapter 9 verse 12 to 14. Sabi po rito sa Ingles, "Now with the blood of goats and calves, but with his own blood, he entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. For if the blood of bulls and goats and the ashes of a heifer sprinkling the unclean satisfies for the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God." Amen. Nais ko pong samahan niyo akong alalahanin sa mga sandaling ito na ang dugo at katawan na ininalay ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo ay higit na dihamak sa dugo ng mga hayop na inihahain o inaalay o sinasakripisyo sa panahon ng lumang tipan. At dahil doon, mga kapatid, tayo raw ay tumanggap ng eternal na kaligtasan, eternal na katubusan. Amen? Hallelujah! Kung maaari niyo po bang samahan po ako sa panalangin? Kunin niyo po ang inyong mga tinapay at ang saro po. Manalangin po tayong lahat bilang tugon po sa salita ng Diyos na ating napakinggan. Ama, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. This is the day that you have made. We rejoice. We rejoice and be glad in it. We honor and praise you, Father God in heaven. We remember you, remember your love. And Lord, even today we honor our Lord Jesus Christ. We honor His sacrifice. O Lord, we honor His body, we honor His blood that was shed for all of us. At Panginoon, aming inire-release ang aming pananampalataya na sa pamamagitan ng dugo nito, ang dugo na walang bahid kasalanan, ang dugo, Panginoon, na nabuhos para sa amin. Sa pamamagitan nito, nagkaroon kami ng walang hanggang tipan sa Diyos. At dahil doon ang pagpapala ng Diyos ay minana naming lahat, tinanggap kay Kristo Jesus. Ama, maraming salamat po na sa pamamagitan ng tipan na ito, ng sakripisyong ito, Lord, malaya kami makalalapit at malaya kaming mararanasan ang mga pagpapala at ang probisyon ng Diyos sa amin, sa anumang sitwasyon ng buhay, sa anumang uri ng mga pangailangan. Alam namin, Panginoon, na kami po ay pinagpala ng dahil dito. So, hindi namin ito binabaliwala o minamaliit. Ito po ay aming pinapahalagahan sa pamamagitan ng pag-aalaala nito sa araw na to. Lord, sa araw na to, anuman po ang mga pangangailangan ng bawat isa na nakaririnig sa akin ngayon, whatever it is, you know them all and you know their situations and you are mindful of them, you love them. Ang ebidensya ng pag-ibig mo sa kanila ay ang Panginoong Yesus. Kung naibigay mo si Jesus para sa kanila, you are more than willing ipagkaloob, tugunan ang anumang sitwasyon o pangangailangan meron sila ngayon dahil ito ay provided na ng krus ng Kalbaryo. So, Panginoon, sa araw na to, I pray that
you will release your blessing, for you to release your blessing sa mga kapatid ko na kasama ko sa araw na to, as we honor the blood and the body of our Lord Jesus Christ. Pinupuri ka namin sa araw na to sa pangalan ni Jesus. Amen. Sama-sama natin itong tatanggapin. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Again, good morning to all of you. Amen. Sa pananampalataya po, tanggapin ninyo ang lahat ng kailangan ninyo mula sa Panginoon. Yun ang dahilan bakit ko natin inaalala ang Panginoong Yesus. Amen. Sabi ng Panginoong Yesus, ako'y naparito upang ang aking mga tupa ay magkaroon ng isang buhay na masagana, ganap at kasiyasiya. Amen. Hallelujah. Ang nais ko ibahagi sa inyo today, church, ay ang part 2 ng ating pinag-usapan nung nakaraang linggo. Pinamagatan natin ang ating otoridad sa panalangin. Ulitin ko, ang ating otoridad sa panalangin, part 2. Hayaan yung daling ko kayong muli sa pangunahing talata natin. Ito ay nakasulat sa parehong talata natin. Ito ay nakasulat sa John chapter 15 verse 7. At hayaan yung basahin ko ito sa Tagalog na lamang. Sabi po rito, kung nananatili kayo sa akin at ang mga salita ko ay nananatili sa inyo, hilingin ninyo ang anumang ibig nyo at ito'y ipagkakaloob sa inyo. Such a powerful verse from the Word of God. Kung ating tatanungin, tama ho ba ang narinig natin sa talatang ito? Hingin natin ang anumang ibig natin, just to emphasize that, na hingin natin ang anumang ibig natin at ang pangako mula sa Panginoong Hesus, ipagkakaloob ito sa atin. Tama ba narinig natin? 100%. Yes po. Kung ang anumang hingin natin na naaayon at base sa salita ng Diyos, ito po ay 100% na ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Amen? Yun ang ako po ay merong kapanatagan dito sapagkat may isang talata pa sa Biblia na nagpapatunay nito na sinasabi na ang bawat pangako ng Diyos kay Kristo Jesus, ibig sabihin ang bawat pangako ng Diyos sa Biblia na mababasa ninyo ay palaging oo at amen kay Kristo Jesus. Amen po ba? Hallelujah. What gives us confidence in prayer is the Word of God. Knowing God's will and God's promises gives us confidence that our prayers will be answered. Amen? But opposite is also true. If you don't know God's promises, if you don't know God's will from the Word of God, you will have no confidence. As simple as that. You will always find yourself in doubt, fear, and unbelief. At alam nating lahat na ang doubt, fear, unbelief, or even worry, lahat ng ito na binanggit ay hindrances sa panalangin. Bilang mga anak ng Diyos na nabubuhay sa panahon na ito, hindi natin nais na anumang bagay ang humadlang sa ating panalangin. Amen po ba? Nais natin na magkaroon ng katiyakan na tuwing tayo po ay lumalapit sa Diyos, na may confidence tayo na masasagot ang ating mga panalangin. The Word of God gives you faith and confidence in prayer. Hallelujah. So, anong application? Always be in the Word of God if you want answered prayers. Amen po ba? Katulad ng sinabi ng Panginoong Yesus, remain in me and my words remain in you. Get to know more about God. Get to know God more and more, Get to know God more and more. Be familiar with His ways. Be familiar with His promises. Be familiar with His ways. Nang sa gayon, kapag lumapit tayo sa panalangin, alam natin. Amen. Alam natin. Kilala natin ang Diyos sa Kanyang salita. Kilala natin ang Diyos sa Kanyang karakter. Alam natin ang Kanyang mga pangako. Na sa gayon, kapag tayo ay nanalangin, alam natin na sasagutin ng Diyos ang panalangin. Wala ang Kristiyanong alam ang salita ng Diyos sa kanyang puso ay hindi kailanman magkakaroon ng puwang. Amen po ba? Ang duda, pagdadalawang isip, ang takot. Amen po ba? Na siyang lahat na hadlang sa panalangin. In other words, mga kapatid, lagi kayong may kasagutan sa panalangin. At yun po ang nais nating lahat. Amen po ba? Hallelujah.
Sa hapon, sa umagang sa tanghaling ito, nais ko pong magbigay sa inyo ng isa sa mga perfect example ng mga man of God na nauna sa atin. Ang pangalan po niya ay si Charles G. Finney. Sino si Charles G. Finney? Siya po isang lawyer and renowned preacher nung panahon ng 1800s. Si Charles G. Finney, okay, alam niyo po ang kanyang otoridad sa panalangin. He know his authority in prayer. He had authority because of the Word of God. And he exercised that authority by putting God in remembrance of His Word. Okay? Siya po ang perfect example natin dahil si Charles G. Finney nung kanyang kapanahunan, nung siya nabubuhay pa, alam ho niya ang otoridad niya sa panalangin. At ine-exercise niya po yung otoridad niya na sa panalangin sa pamamagitan ng pagpapaalala sa Diyos ng palagi kung ano ang sinabi ng Diyos sa kanyang salita. So naging practice niya ito in his life and in ministry. At isa to sa mga kwento ho na pinatotohanan tungkol sa kanya noong taong 1828. So medyo matagal-tagal na po ito. Noong 1828, pumunta ho si Charles G. Finney sa Rochester, New York. At nagsagawa po siya roon ng isang malaking krusada. Ayon sa pangyayari, ito po'y totoong patotoo. Ito po'y totoong patotoo na nangyari noong panahon na yon, noong 1828 sa Rochester, New York. Ayon sa pangyayari, halos bawat tao sa bayang iyon, halos, ay naliligtas at nag-uumpisang pumasok sa simbahan sa sandaling marinig nila na nangangaral si Charles G. Finney. At resulta po, anong nangyayari sa bayan yun katulad ng nangyari sa Rochester noong 1828? Ito lamang ang tanging bayan na nagsasarado ang inuman, nagsasarado ang panoorang bayan o yung mga cinema, okay? Sapagkat wala ng taong pumapasok sa inuman, lugar, o siguro nung panahon natin ngayon parang bar. Wala nang pumapasok doon. Wala nang pumapasok sa panoorang bayan, sa mga cinema, sa theater. Bakit? Lahat sila ay nais lang masusumpungan mo, lalo na siguro tuwing araw ng linggo, sa loob ng simbahan. Ganong klase ng larawan ng revival ang nangyayari every time na si Charles G. Finney ay dumarating at dumadalaw sa isang bayan nung panahon na yon. At alam niyo po ang patotoo, ito ay nangyayari pa ulit-ulit saan man siyang lugar o bayan o syudad pumapasok. Amen? Hallelujah. Anong sikreto? Gusto niyo bang malaman ng kanyang sikreto? One of the secrets to Finney's evangelistic success was his prayer life. So ano po ang kanyang sikreto? His prayer life. Finney prayed from 4 o'clock in the morning until 8 o'clock in the morning every day. Yun po ang kanyang life testimony. Tuwing ika-4 ng umaga hanggang ika-8 ng umaga, every day, si Finney po ay regular na kinakausap ng Diyos. Sorry for that. Sa panalangin. Amen? Medyo malakas po ang hangin. Sandali lamang po. Okay. Alright. Excuse me for a while. Okay po, tuloy-tuloy po tayo. Balik po tayo kay Charles Finney. At minsan, isang araw, meron siyang pinapatotoo na nangyari sa kanya. Sabi niya, nasumpungan niya ang kanyang sarili na kinakausap ang Diyos at sinabi niya, sapagkat ng panahon po na yon ay siya po ay dumadalaw, bumibisita sa bawat bayan sa Amerika para po magsagawa ng malawakang krusada. At dahil doon, para kay Finney, napaka-importante ng prayer life niya. Alam niya na yun ang sikreto ng bawat tagumpay ng krusada na ginagawa niya sa bansang ito. At minsan, nasumpungan niya ang kanyang sarili na sinasabi sa Panginoon, sabi niya, Lord, hindi mo naiisip na hindi maaring magkaroon ng revival sa bayan ito, hindi ba? Sabi ni Charles G. Finney. In other words, sinasabi niya, Lord, every time na meron siyang napipintong pagbisita para magsagawa ng isang krusada sa isang lugar,
lagi niyang nasusumpuan ang kanyang sarili na sinasabi sa Panginoon. O minsan, nasumpuan niya ang kanyang sarili, rather, na sinasabi sa Diyos, Lord, hindi ba? Kumbaga sa ibang salita, parang sinasabi niya sa Diyos. Nasumpuan niya ang kanyang sarili na sinasabi sa Diyos, Lord, naniniwala ko na sa pagpunta natin sa lugar na ito, kalooban mo na magkaroon ng revival sa lugar na to. And then, after that, sa kanyang patotoo, nasumpungan niya ang kanyang sarili na kino-quote ang mga scripture upon scripture, at ibinabalik sa Diyos ang kanyang mga sinabi tungkol sa panalangin at tungkol sa revival. So, kung makupunan nyo, bakit gano'n na lamang katapang, kabold, si Charles Finney pagdating sa prayer life, pagdating sa kanyang relasyon sa Diyos? Dahil, it's because he understood his authority and covenant right in prayer. As simple as that. Alam niya po ang kanyang otoridad at tipan na meron siya sa Diyos. Amen? Hallelujah. Ngayon po, gusto kong maunawaan nyo to, just to encourage all of you, sa lahat na nakaririnig sa akin. Ngayong panahon nito, ang mga Kristiyano, tayong lahat, tinutukoy ko, tayong lahat ngayon po ay nasa ilalim ng tinatawag na bagong tipan. Makikita niyo po yun sa Hebrews chapter 8 verse 6, sa Hebrews chapter 12 verse 4. Amen po ba? Ibig sabihin, kahit na po ang mga mananampalataya sa ilalim ng lumang tipan ay may karapatan at sinasagot ng Diyos sa panalangin. How much more? How much more tayo na nasa ilalim ng bagong tipan, kung saan ang ating tipan sa Diyos ngayon bilang mga New Testament believers ay nakasalig, ang ating tipan sa Diyos ngayon ay nakasalig sa mas mainam na mga pangako ng Diyos. Amen? Ay nakasalig sa mas mainam na mga pangako ng Diyos. Ibig sabihin po, kung ang mga mananampalataya under the Old Testament ay sinasagot ng Diyos, may karapatan at sinasagot ng Diyos sa panalangin, how much more? How much more ang mga mananampalataya sa panahon na to? Sapagkat ang tipan na meron tayo ay iba sa kanilang tipan. Ang tipan na meron tayo sa Diyos ngayon ay bagong tipan, at ang tipan o kasunduan na meron tayo sa Diyos ay nakabase sa mas maiinam na mga pangako ng Diyos. So kung sinasagot sila ng Diyos sa panalangin, makakaasa kayo na pwede kang manalangin at pwede kang makatanggap ng sagot sa panalangin. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Sa Genesis chapter 18 verse 22 to 25, puntahan ho nating mabilis yun. Sa Genesis chapter 18 verse 22 to 25, okay, mababasa ho natin doon, medyo familiar po ito sa lahat, mababasa ho natin doon ang intensyon ng Diyos na wasakin ang bayan ng Sodom and Gomorrah dahil sa kasamaan nito, dahil sa labis na kasamaan ng dalawang bayan nito. Ngunit si Abraham, na nakakaunawa ng tipan na meron siya sa Diyos, ay namagitan para sa dalawang bayang ito alang-alang sa kanyang pamangkin na nakatira doon, si Lot. Amen? So nag-intercede siya, namagitan siya. Alam niya ang kanyang covenant right, alam niya ang kanyang karapatan sa panalangin, alam niya ang kanyang otoridad, at dahil doon, ginamit niya yon. Namagitan siya sa dalawang bayang ito alang-alang sa kanyang pamangkin na si Lot. Dito makikita natin, mamaya pupuntahan natin ilang sa portion na babasahin natin. Dito, makikita natin na aware si Abraham na meron siyang covenant right sa Diyos. Amen? Na ang Diyos at si Abraham ay may kasunduan o tipan sa isa't isa. Na both party sa kasunduang ito ay may karapatan at pribileyo. Alam ni Abraham na meron siyang karapatan at pribileyo na manalangin at mamagitan dahil sa relasyon na meron siya sa Diyos. Kaya, amen po ba? So, katulad ni Abraham, gusto kong tanungin ho kayo, no? Para lang ma-challenge kayo. Katulad ho ba ni Abraham, aware po ba tayo na meron ho tayong tipan sa Diyos? Na ang Diyos at tayo, amen po ba, ay may kasunduan sa isa't isa. At naiintindihan po ba natin na bilang partido sa tipan na ito, meron ho tayong karapatan at pribileyo. At ginagamit ho ba natin ito? Are we taking advantage of it? Katulad ho ni Abraham. Kasi si Abraham,
Amen? Alam ho niya ang kanyang karapatan at pribileyo na manalangin na mamagitan dahil sa relasyon na meron siya sa Diyos. Kaya, kung titignan niyo po yung verse 25 to verse 25 dun sa Genesis chapter 18, ito po ang sabi niya, "Shall not the judge of all the earth do right?" Hindi ba ang hukom ng sanglibutan ito ay gagawin ang mabuti? Amen? So, puntahan ho natin saglit po, no? Tignan po natin saglit. Puntahan po natin yung Genesis chapter 18. Magandang halimbawa po ito. Genesis chapter 18. Okay. Sabi po sa verse 23, "And Abraham came near and said, Would you also destroy the righteous with the wicked? Suppose there were 50 righteous within the city, would you also destroy the place and not spare it for the 50 righteous that were in it? Far be it from you to do such a thing as this, to slay the righteous with the wicked, so that the righteous should be as the wicked. Far it be from you, shall not the judge of all the earth do right?" So, anong eksaktong ginagawa niya? Siya ay namamagitan sa panalangin, alang-alang namamagitan siya para sa dalawang bayan na ito, sapagkat andun ng kanyang pamangkin na si Lot, at ayaw niyang mapasama si Lot, amen, sa paghahatol na gagawin ng Diyos sa bayang ito, sa mga bayang ito, dahil lubusan na po, sukdulan na ang kasamaan at kasalanan rito. At lumapit ang Diyos kay Abraham at sinabi, "Panginoon, ikaw ay mabuti, ikaw ay hukom ng lahat." At hindi ho, di ba, pansinin nyo at obserbahan nyo ang napaka-personal na pakikipag-ugnayan ng Diyos, ni Abraham sa Diyos. At sinasabi ni Abraham sa kanya, "Kilala kita, at alam ko na hindi mo hayaan na mapasama sa paghahatol o mapahamak ang mga matuwid kasama ng mga masasama. Hindi mo gagawing maparusahan ang mga matuwid dahil lang sa mga ginawa ng masama." So, to make long story short, especially, tignan niyo yung verse 26. At ikukwento ko na lang yung mga susunod na mga verses. Sabi niya, "So the Lord said," sabi niya, "Far it be from you to do such a thing as this, to slay the righteous with the wicked, so that the righteous should be as the wicked. Far be it from you. Shall not the judge of all the earth do right? So the Lord said, If I find in the Sodom 50 righteous within the city, then I will spare all the place for their sakes." Okay? So, ano po ang kwento? So, nagumpisa makipag-usap si Abraham sa Diyos, at ito, dala ang kanyang proposal. Ang kanyang proposal ay ito, "Panginoon, dali ko ay mabuting hukom, at hindi niyo pinarurusahan ng mga matuwid kasama ng masama." Sabi niya, "Kung may masumpungan po ba sa Sodom and Gomorrah na 50, inyo pa hubang wawasakin ang mga bayang ito?" Ano sabi ng Diyos? Alang-alang dun sa 50 matuwid, hindi ko wawasakin ang Sodom and Gomorrah. Marahil na pag-isip-isip niya, masyadong malaki yung kanyang numerong ibigay, at nag-aalala siya na walang masumpungan ng Diyos na 50. Kaya sabi niya, "Lord, maaari ba? Kung okay lang, how about 45? Then, ano sagot ni Lord? Basahin niyo po ang Genesis 18 onwards. Okay, sabi niya, "Okay, alang-alang sa 45, hindi ko wawasakin ang mga bayang ito." Then, na-realize ni Abraham, mataas pa rin itong bilang na ito. I'm not sure na makakasumpong sa Diyos ng mga matuwid na 45. So sabi niya, "Lord, how about 40? At kapag tinuloy niyo yung pagbabasa, umabot sa proposal ni Abraham, sabi niya, "How about 40? Sabi ni Lord, alang-alang sa 40, sige, hindi ko wawasakin. How about 30? Okay, alang-alang sa 30, hindi ko wawasakin. And then na-realize siya, mataas pa rin yun, hanggang ibinaba niya ito ng 20. At sabi ni Lord, okay, kung may 20,
hindi ko wawasakin ang bayan. And for the last time, na-realize ni Abraham, walang masusumpungan ng Diyos sa 20. Kaya sa kahuli-huli ang pagkakataon, sinabi niya, Lord, ito na po ang huli. How about 10? Kung may 10 kayong matuwid, hindi mo ba gugunawin? I-spare mo ba ang mga bayang ito? Then finally, sabi ni Lord, okay Abraham, kung may 10 na masumpungan ako matuwid, hindi na mawawasak ang 2 bayang ito. Ngayon, kung itutuloy po natin yung basahin, yung kwento, makikita niyo ho na palagi ang sinasagot. Yun na po ang gusto kong ma-realize ninyong lahat. Mga kapatid ko na nanonood ngayon, makikita ninyo na palagi ang sinasagot ng Diyos si Abraham tuwing siya po ay dumudulog sa Diyos, dala ang kanyang mga proposal. Sabi niyo nga palagian. Palagian. Hindi ba yun yung sinasabi ng John 15:7? Kung nananatili kayo sa akin at ang mga salita ko ay nananatili sa inyo, hingin ninyo ang inyong maibig. Then sabi ron, at ipagkakaloob niya ang mga nais nyo. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish. Hindi ba? Perfect example to. And it will be given you. So, naniniwala po ako, at alam ho natin nangyari doon. Alam ho natin na walang nasumpungan ng Diyos na matuwid na 10. Kaya naparusahan po ang lugar ng Sodom and Gomorrah. Now, this is my point. Naniniwala ako na kung sinabi ni Abraham kay Lord na, Lord, kung isa lamang po ang matuwid, kung si Lot lamang ang tanging matuwid na masumpungan mo sa Sodom and Gomorrah, hindi mo ba wawasakin ang bayang ito? Naniniwala ko na ang magiging sagot ng Diyos kay Abraham ay ito. Sasabihin ng Diyos kay Abraham, therefore, hindi ko gugunawin ang mga bayang ito alang-alang kay Lot. Amen? Sayang, huminto na siya sa 10. So, anong katotohanan na makiintindihan natin dito? Throughout the Old Testament, makakita tayo ng mga tao tulad ni Abraham na nauunawaan at tinatayuan ang kanilang tipan sa Diyos. Example, nakita na natin yun kung gaano yung katotoo sa buhay ni Abraham. Pero maliban kay Abraham, naalala niyo ba si Joshua? Si Joshua, binuksan niya. Si Joshua nakaalam ang kanyang, na nakakaunawa at tinatayuan ang kanyang tipan sa Diyos. Binuksan ho niya ang Ilog Jordan at nakatawid doon ang mga Israelita. Maliban doon, kung naaalala nyo, may isang pagkakataon na nanalangin siya at anong nangyari? Nanatili ang araw, naging stationary ang araw for the whole day. Imagine that, huminto ang oras. Kailangan yun ng mga panahon na yun sapagkat kailangan yun para manalo ang mga Israel sa digmaan na nangyayari ng panahon na iyon. Isang buong araw na huminto upang magtagumpay sila sa labanan. Imagine that. Si Elijah, nagpadala ng apoy mula sa langit at sinunog ang mga handog na nasa altar na binabad sa tubig. Amen? Si David at ang kanyang mga tauhan, paulit-ulit na iningatan sa bingit ng kamatayan mula sa digmaan dahil lamang sa pag-alaala ng kanilang tipan sa Diyos. At maraming hindi pa mabilang ng mga tao sa lumang tipan na alam at tinayuan ang kanilang tipan sa Diyos at nakatanggap ng sagot sa mga panalangin kahit na gaano ito kaimposible. Bakit ko po ito sinasabi sa inyo mga kapatid? Dahil ngayon, tayong lahat na mananampalataya na nasa ilalim ng bagong tipan ay mas, amen po ba? Ang ating tipan po sinasabi na mas mabuting tipan kaysa sa tipan na meron po sila. Bakit? Sapagkat tayo po ay nasa bagong tipan at ang bagong tipan po, ang bagong tipan na meron sa Diyos natin, ang bagong tipan o ang tipan na meron tayo sa Diyos ngayon na nasa ilalim ng bagong tipan, nasa bagong kasunduan, ay nakasalig po sa mas maiinam na mga pangako ng Diyos. Hebrew chapter 8 verse 6. Basahin ko po sa inyong mabilis. Hebrews chapter 8
verse 6. Sabi po rito, but now, He has obtained a more excellent ministry inasmuch as He is also mediator of a better covenant. Narinig niyo yun? We have a better covenant. He is a mediator of a better covenant which was established on better promises. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. In fact, okay, sinasabi rin yun sa verse, okay, saan ba yun? Okay, verse 24, I think. Okay, mamaya na yun. Okay, so ibig sabihin, kung ating tipan po ay nakabase sa mas mabubuting pangako, ang ibig sabihin po noon ay meron tayong mas mainam na karapatan at pribileyo. Amen? Kung ang ating tipan, if our covenant with God is a better covenant, which is based on a better promises, therefore, meron tayong mas mainam na karapatan at pribileyo, at ang isa pang ibig sabihin din nun, meron tayong mas mainam na otoridad. I hope you ponder and meditate on these things. Sapagkat ipinapakita ng Diyos sa ating lahat na kung ang mga panalangin nila ay sinasagot ng Diyos, tayong mga anak ng Diyos sa ilalim ng bagong tipan, na alam yung mga hindi ignorant, yung alam at tumatayo sa kanilang covenant right with God, amen po ba, ay makakatanggap di hamak ng sagot sa panalangin, gaano man ito ka-imposible. Amen? I hope this is good news for you and for me. Hallelujah. Amen? Na kahit na ho tayo ay nagkakamali pa rin paminsan-minsan, maaari ho tayong pumasok sa presensya ng Diyos na parang hindi kailanman tayo nagkasala. Meron ho tayong right standing with God nang dahil sa dugo ng Panginoon Jesus. Bakit po? Bakit ho tayo makakalapit sa Diyos sa kanyang harapan na parang hindi ho tayo kailanman nagkasala? Dahil meron ho tayong legal standing with God. We have His Word. Meron ho tayong salita ng Diyos na nagsasabing, I am He that blotted out thy transgressions for my own sake, and will not remember thy sins forever. Isaiah 43 verse 25. Amen po ba? So, pwede natin i-declare yun everyday, no? God has blotted out my transgressions. He doesn't remember that I did anything wrong. So, meron ho tayong confidence na pumasok sa presensya at sa trono ng Diyos na wala hong takot, walang pag-aagam-agam, sapagkat alam natin sa ating paglapit sa Diyos sa panalangin, meron tayong tamang katayuan sa kanyang harapan dahil sa Panginoong Yesus. Amen po ba? Hallelujah. Tayo pong mga mananampalataya sa bagong tipan ay may otoridad at karapatan sa panalangin katulad ng mga mananampalataya sa lumang tipan. The only difference, we have a better covenant. Amen? So, tulad ho nila, kailangan nating ipaalala sa Diyos. Kailangan maging practice po natin from now on. Kailangan nating ipaalala sa Diyos ang kanyang mga salita at pangako, lalong-lalo na tungkol sa panalangin. Amen? I believe yun ang sikreto po. Throughout church history, the mighty men and women of prayer have been those who reminded God of His promises. Hallelujah. Lahat po ng mga man and woman of God. Amen. Sa lumang tipan, yung mga makapangyarihang mga lalaki at babae ng Diyos sa matandang tipan, ito, masusumpungan yung palagi na ang mga taong ito ay ang mga anak ng Diyos na palagi ang binabalik sa Diyos ang kung ano ang kanyang sinabi mula sa kanyang mga salita. And we can do the same thing. Amen po ba? Instruction ni Lord na gawin natin ito sa Kanya. In fact, sabi doon ay sa Isaiah chapter 43 verse 26, sabi po roon, let us plead together, declare thou that thou may be justified. Let us plead together. Sa ibang translation, in other translation, ang sabi po roon, put forth your cause
that you may be justified. So, yun po ang challenge ni Lord, no? Yun po ang hamon ni Lord sa atin ngayon, sa panahon na ito. Nadalihin natin ang kaso natin sa harapan ng Diyos, sa kanyang trono. At kung paanong dinadala ng isang abogado ang kanyang kaso sa harapan ng isang husgado. Yun ang isang plead your case. Amen po ba? Ang natural na abogado, parang si Charles G. Finney. Isa siyang tulad na sinabi natin kanina, hindi lang siya preacher of the word, isa siyang abogado. Amen. At tulad ng alam nating lahat, ang paulit-ulit na trabaho ng abogado ay humarap sa hustisya, sa harapan ng hukom, at ang ginagawa po nito, dinadala niya ang kanyang case. He's always pleading his case, at hindi lang po yon. Amen? Dala niya po ang sitasyon, at kalaki po noon, alam na alam niya at ipapaalala niya sa hukom kung ano ang nasasaad sa batas. So, dalawang bagay po, no? Dala niya po ang kanyang sitwasyon, ang kanyang case, at bit-bit niya at the same time ang kung ano ang sinasabi ng batas o ng constitution regarding his case. Amen po ba? At ginagawa niya ito sa harapan ng hukom upang mabigyan ng probisyon kung ano ang kanyang inilalapit. So, in the same way, amen po ba, nais ng Diyos na maging ganoon ho tayo. Amen po ba? Na lumapit tayo sa Diyos to plead our case. Dalihin po natin ang ating mga sitasyon at sasabihin natin sa Diyos, Lord, bilang hukom, Ama, ito po ang aking sitasyon, ito po ang aking pinagdadaanan, ito po ang aking mga challenges, ito po ang mga nangyayari, pero at ayon sa iyong salita, ito ang kalooban mo sa mga sitasyon na ito. Amen po ba? Pag lumapit po tayo sa Diyos mula ngayon, dapat dalahon natin ang batas sa harapan ng Diyos. Dalahon natin ang ating mga inihain. Ano po ang ating batas? Ang ating batas ay salita ng Diyos. Amen po ba? Bilang mga Kristiyano, amen po ba? Ibigay ho natin sa Diyos kung ano po ang sinabi niya sa kanyang mga salita. At doon po ay makakaasa po tayo na ide-demonstrate po ng Diyos ang sagot sa ating mga panalangin. Amen? Hallelujah. Ngayon gusto ko pong mag-end dito. Just to challenge all of you. Although marami ho tayong example na binanggit today, pero huwag niyo kakalimutan, ang ating best example ay walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Amen? Ang Panginoong Yesus ay nabuhay everyday. Si Jesus sa tinutukoy natin ay perfect example natin kung paano siya nag-spend ng time sa presence ni Lord. More than anyone else, si Jesus po ay familiar sa kalooban ng Diyos. Sapagkat nagdesisyon po ang Panginoong Yesus na mamuhay, magsalita, kumilos, ayon lamang sa salita ng Diyos na iniutos sa Kanya. Wala siyang ginagawa sa Kanyang ganang sarili. He is a man of faith. He is a man of obedience. Amen po ba? Sa bawat sitwasyon, alam niya ang kalooban ng Diyos. Kaya siya ay palagi ang kasama ng Diyos sa lahat ng kanyang earthly ministry. Pero kung inyong mapupuna, tulad ng sakit at karamdaman, saan man pumunta ang Panginoong Yesus, tandaan niyo ito, meron lang akong gustong i-drive na point by telling this example to you. Sa bawat sitwasyon, kung saan may mga sakit at karamdaman, alam ng Panginoong Yesus ang kalooban ng Diyos. Ang alam niya, ang kalooban ng Diyos ay palaging kagalingan, pagliligtas, deliverance and healing. Right? Always yun. Pero kung mapupunan ninyo, ang mga healings and miracles na nangyari sa ministry ng Panginoon ay hindi pare-pareho. Merong bulag na gumaling sa pamamagitan ng dura at putik. Amen po ba? Merong kagalingan sa pamamagitan ng pagsasalita lamang, pag-uutos, pagbibigay ng salita sa isang lingkod at ang tao ay gumaling. May pagpapatong ng kamay. Iba-iba, mapupunan nyo na ang healing, although in general yun ay kalooban ng Diyos, pero nangyari siya in so many different ways. Hindi siya pare-pareho. So ano ang tinatry ko ipakita sa inyo? Sa bawat sitwasyon, pagdating sa healing, ang Diyos ay mayroong akmang salita, akmang kalooban, akmang paraan sa bawat sitwasyon.
At si Jesus ay laging nakikinig sa kanyang Ama. Lagi siyang may conversation. He is completely dependent sa kanyang Ama. Kaya nga sa bawat gawa niya, lagi itong may kasagutan. Sa panalangin niya ay laging may kasagutan. Sa kanyang ginagawa ay laging may resulta. Dahil kasama niyang palagi ang Diyos. Alam niya po ang salita ng Diyos sa bawat sitwasyon. Alam niya po ang kalooban ng Diyos sa bawat sitwasyon. At doon na, pag siya po ay gumagawa o nagsasalita, alam niya na babakapan siya ng kanyang Ama at nandiyan ang banal na Spirit na i-demonstrate ang kanyang pananampalataya. So, I am telling you this because same with us, sa ating panahon ngayon, hindi lang po enough na alam ho natin ang kalooban ng Diyos sa kanyang salita. Napakainam po na ma-develop po natin na alam ho natin ang kanyang salita sa tamang panahon, sa tamang sitwasyon, amen, sa tamang paraan. Amen po ba? Na nakikinig tayo sa Diyos at gagawin lang natin at sasabihin lang natin ang mga bagay-bagay ayon sa sinabi ng Panginoon sa atin. Doon po tayo makakaasa na merong dakilang resulta ang mga bagay na ginagawa natin. Amen po ba? Well, connected din po ito sa prayer. Amen po ba? Sa panalangin, maririnig mo ang tamang salita, tamang pangako ng Diyos, tamang karunungan, tamang sitwasyon. Amen? At kapag ito po ang bitbit natin sa bawat sitwasyon ng buhay, lagi po kayong makakaasa. Yun ang sinasabi ng Panginoon Jesus. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish. Ask whatever you wish, and it shall be given you. Minsan, panalangin ni Jesus ay mababasa natin. Sinabi niya, alam kong sinasagot mo kong palagi sa aking panalangin. I pray na magkaroon tayo ng parehong confidence na alam natin na sasagutin ng Diyos ang mga panalangin. Bakit? Dahil narinig natin ang Diyos. Alam natin ang kanyang salita sa bawat sitwasyon, sa tamang oras, sa tamang panahon, amen, sa tamang pamamaraan. Amen po ba? Dahil alam nating lahat na tayo ay mga anak ng tipan. May karapatan, may pribileyo, at tumatayo sa mga pribileyong yun. Amen po ba? Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Bari po ba tayong manalangin lahat? Hallelujah. Thank you, Lord. Lord, alam po namin na ang iyong salita ay buhay. Ino-honor namin ito. At sa umaga ito, alam namin kinakausap mo kami sa aming mga puso. Salamat sa pag-papaalala sa amin, Panginoon, na bilang mga anak ng Diyos sa panahon na ito, sa ilalim ng bagong tipan, katulad ng mga mananampalataya na nasa ilalim ng lumang tipan, Panginoon, na may otoridad at may karapatan ng sagot sa panalangin, ay meron din po kaming karapatan, otoridad, amen, sa sagot sa panalangin. Lord, nagpapasalamat kami sa takatiyakan at sa assurance na binibigay mo sa umagang ito na sa bawat sitwasyon ng buhay ay merong solusyon at kasagutan na nanggagaling sa inyo. Ngayon, naiintindihan namin, Panginoon, kung bakit hindi nyo kami nais mag-alala, na hindi nyo nais na kami matakot. Hindi ito tamang tugon sa mga sitwasyon at hamon o problema ng buhay. Tinuturuan mo kami, Panginoon, na alalahanin namin kung sino kami sa inyo, na kami ay mga anak ng Diyos at meron kaming tipan sa inyo. Dahil meron kaming tipan sa inyo, meron kaming mga pribileyo at karapatan. At challenge mo kaming lahat gamitin ng karapatan yun, lalong-lalo na sa panalangin. Sapagkat sa pamamagitan ng panalangin, meron kaming katiyakan ng sagot. Meron kaming katiyakan ng kasagutan. So, Ama, maraming salamat po. I pray na tumimo ito ng malalim sa puso namin. I pray na mababaling ang aming atensyon at paningin mula sa mga sitwasyon patungo sa iyo. At maalala namin, Panginoon, kung sino kami. At Lord, na nais mo po na
na mapatotohanan namin that we will have our own experiences, real testimony like Charles G. Finney, Panginoon, na hindi ito tungkol sa aming sariling kakayahan, hindi ito tungkol sa aming sariling lakas. Ito ay tungkol sa kapangyarihan mo na nasa amin, na available sa amin dahil kay Kristo Jesus. At ang kapangyarihan mong iyon ang siyang sumisira ng lahat ng uri ng pamatok. Lord, it is your anointing that breaks, that destroys the yoke. It is not our own effort. So, Panginoon, I pray na dalhin mo kami sa lugar na yon pare-pareho. O Lord, na magkakaroon kami more than ever ng confidence sa inyo. Magkakaroon kami ng confidence kung sino kami sa inyo. Magkakaroon kami ng confidence in prayer. Na magiging practice namin na sa bawat sitwasyon, alamin namin, Lord, ano ang tingin mo sa sitwasyon na ito? Ano ang sinasabi ninyo? Ano ang nais mong gawin namin? At kung ganun lang kami, Panginoon, palagyan sa inyo, makakaasa kami na magkakaroon kami palagi ng sagot sa sitwasyon. At hindi lamang ito pupunuan ng aming mga pangailangan. Dadalhin namin ang kapangyarihang yon para pagpalain ng mga tao, pagpalain ng lugar, magdudulot ito ng revival sa mga sitwasyon na pinupuntahan namin, Panginoon, at kung saan man kami pumunta, pagpapalain niyo ito dahil kami ay mga anak ng mga tipan. So, sa iyo po ang lahat ng papuri, sa iyo po ang lahat ng pagpapasalamat. Panginoon, pagpalain mo ang iglesia sa araw na to at sa lahat ng nakikinig. Hayaan ninyo, ma-encourage silang mag-pray, ma-encourage silang makinig sa iyo araw-araw, ma-encourage silang mag-spend ng time, ng quality time sa inyo, sapagkat meron kang tamang salita sa tamang panahon at meron kayong sagot sa panalangin para sa amin. To you be the glory, O Lord, in Jesus' name. Amen. So, pagpalain po kayo ng Diyos sa araw na ito, mga kapatid. Pagpalain po kayo at ang inyong mga mahal sa buhay. God bless you all. See you again next Sunday.